Okay, let's eat. Thanks, Mama, for the fruits. If you know how to give love, you will be loved also. Salamat sa akong iloy sa Abu Dhabi, no? Sabi ng nanay ko, bakit hindi kita nakita? Sabi ko, masakit ang ulo ko. Sabi ng nanay ko naman, ako nga rin, sabi niya, labas tayo. No? She's like my real mom. So, salamat, Mama. Ang pitos ang dughan ko mapunuan sining prutas nga ginahatag mo. This is life is. Wherever we go, whatever we do, let's just bring the love given to us. Whatever races, whatever languages, whatever colors we had, we are all the same in the eyes of God. It means we are family. Ipinanganak akong Christian. Lumaki akong maraming Muslim ang naging kasama sa buhay. When I grow up, after my graduation in high school, I remembered I worked with Muslim na nanggaling sila sa Marawi. Hi sa mga Muslim brothers and sisters natin na nandyan sa Libungan side, no? Ewan ko lang ngayon, that was long time. More than 20 years na yata, no? Papunta dyan sa may lampas ng tulay, mga kamusliman yan dyan dati eh. So I stayed with them there in Muslim areas. You know, nung nandoon ako sa kanila, I observed them. Ang mga kababaihan nila busy sa pag-repack og mga tawag dito. Alam ba ninyo yung ginalagay sa paglaba, ano ganina? Clorox, Clorox. Ano ba yung ginalagay sa yung powder na bilog-bilog na nilalagay sa sa damit? Tsaka yung mga tawas, mga ano pa ba yan? Yun ang ginagawa ng mga kababaihan nila after the morning time, after breakfast. Or even some other times na wala silang ginagawa. Yun ang kinabisihan ng mga kababaihan. Habang ang mga kalalakihan naman nila is pumupunta sa kung saan sila nagninegosyo.
Yun ang simpleng buhay nila. Mga taga Marawi yan sila. Maranao, I mean, okay. After the time when I get married, so the time ako lang doon ang Christian. I eat with them, I sleep with them, I work with them. I am the only Christian. But they love me. They care for me. They never harm me. Because they counted me as their family. When I got married, I tried to apply going to Saudi Arabia. While I was in Manila, I stay in Muslim people also. Sila naman yung mga Muslim na Maguindanawon. From Maranao, I go to another tribe, Maguindanawon. So there, the same. I am the only Christian inside Muslim area. If you remember, we still have Basico, no? Sa Basico area, sa Manila. That is Muslim area. Inside Basico compound, mostly Muslim yan ang nandyan. I stay there with one family. And someday I want to come back there, also there in Libungan. I can sleep, I can eat, I can play with them, I can work with them. I felt like family with them. But I am a Christian and they are Muslim. Now, I reach here, Abu Dhabi. I am Christian. All of them here are Muslim. Except one Filipina na kasama ko dito sa bahay. Kami lang dito ang dalawang Kristiyano. But still, we can sleep, we can eat, we can play, we can sing, we can dance, we can do everything we want. We are loved. Even we are Christian and they are Muslims. We have work. They give salary. Salary was given to our family to feed their needs, to educate my children. Ibig sabihin, pinapadala ko na nanggaling dito sa pinagtatrabahuan ko, na ipinapadala ko sa aking mga anak, sa aking pamilya from here in Muslim country. But to think they have their great love to help. It is not because sinasahuran in exchange of my work. It is not. It's because they care human being. And that is the real life. Yan ang totoong buhay. Tayo na mga Kristiyano, magkapitbahay, magkapamilya. Bakit tayo nag-aaway? Is that life? That is not life. We have to grow each day. We have to learn the reality. Dapat nating matutunan sa bawat araw ang katotohanan na tayo'y iisa lamang. Ano man ang kultura, tradisyon, paniniwala, ang sekreto, respeto, pag-uunawaan. Yun ang pinaka-importante at pagtutulungan. If those things will be with us, the respect, the understanding, and helping each other, that is the real meaning of life.
It is not because you are a Muslim, you are a Christian, you came from other family, you came from another tribe, the color of yours or the disabilities that you had, hindi yun. So, lagi kong pinasalamatan sa Diyos. Malayo man ako sa mga anak ko, malayo man ako sa pamilya ko, wala akong luha, kundi ang luhang pumapatak sa mga mata ko lagi ay ang mga problemang dumarating na hindi pansariling problema. Kundi para sa mga taong minahal ko. Sa mga tao nga akong gipalangga, nga gusto ko unta makita ang atong paghiusa, ang atong pagtinabangay. That's the reason also why pag mata pa lang nako naka-live nako, no? It's because I want family. Gusto nako makita nako pamilya. I am alone here inside my room. Ang ako mga kadugo layo sa ako but still I made my live video para makakita mo sa ako makakita ako sa inyo that even maski pa ang uban pagid na, maski the other people can know and understand the real meaning of life. I go through in different ways, in different views of life, just to share that this is the real meaning of life. Why? Because of my experiences. Life does not mean that we are measured through the wealth that we had, through the education that we had, through the knowledge that we had, through kumbaga, kung saan ka nanggaling. Hindi yun ang basihan ng totoong buhay sa mundo. Ang totoong buhay sa mundo ay hindi uri ng paligsahan, hindi uri ng pasikatan, kundi uri ng pagtutulungan, pagkakaisa, at paglagay, kung sino yung may kulang. Yun ang dapat nating punuan. We have been educated. Tayo ay binigyan ng pagkakataon at espesyal na regalo aside from the wisdom given. Lahat tayo may karunungan sa iba't ibang parte. No? Walang bobo sa mundong ibabaw. Huwag mong sabihin na bobo siya dahil hindi siya nakapag-aral. At mas matalino ka dahil nakapagtapos ka ng iyong kolehiyo. It is not the basis in life. Why? Lahat tayo may karunungan. Nasa iba't ibang aspeto lamang. Naging matalino ka. Valedictorian graduate. You are a lawyer. You are a doctor. You are an engineer. Kanya-kanyang direksyon yan. Kung saan ka, it's because that is known as it is your mission. Diyan ka itinalaga. Kaya ka binigyan ng pagkakataon, kaya ka binigyan ng karunungan in addition to what God's given to us. Kasi binigyan ka ng pagtitiwala. The trust given to you to handle
the mission given. But, hindi mo yan magagawa kasi you look upon human nature of human life. Makataong mundo ang tiningnan mo. Natin. Diba? So, it will not be perfect. Life will not be perfect. Even all those saints. Maski pa tong mga santo, mga pare, mga preachers, they stay inside church and close everything. Mga madre naton, di ba? Nakatalokbong yan sila. Ang iba nakatalagang may mga ano pa sila, no? May mga cover talaga. Mga mungha na yan tawag natin. But still, we cannot say that they are perfect. May kasalanan sila. Ang kasalanan ng tao ay hindi lamang sa pananalita, sa kanyang paggawa, sa kanyang nakikita, sa kanyang isip, at sa kanyang damdamin. Lahat ng parte ng pagkatao natin, hindi yan perpekto. May mga kulang yan. At ang lahat ng mga kakulangan ng yan ay mapupunuan lamang kung ang isang tao nakaharap natin or nakapalibot sa atin ay mayroong puso na nagmula sa taong nagluwal sa kanya at sa taong nagbigay buhay sa kanya. Gagamitin yon ng Satanas to broke those things and make trouble in between para sirain ang buhay. Ganon yon. So as educated persons, we have to learn them. No? Ingno na to, wala man ko na eskwelahan, no? Mostly gano'n naman talaga ang masabi sa atin. Wala man ko na ka-eskwelagod, wala kayong chindi na kung ano na ang amo sina. No. If we are not educated and we are educated, we have to think. Hindi lang naman na dahil ikaw edukado ka, you are perfect. Hindi siya edukado, wala rin na talaga siyang alam. No. Vice versa tayo. Yun ang sinasabi na magtulungan tayo. Kasi pantay tayong ipinanganak. Kung ano ang kulang ng isa, pupunuan natin yun. Kung ano ang kulang ng isa, pupunuan natin. With all our love, understanding, and giving or sharing, it will create an abundance life. Ten o'clock na ko, past 10 o'clock na ako lumabas ng pintuan ko. But Mama did not ever think or tell me or knocking my door to mourn me, no? Para yaw-yawan ko. When she calls my name, Maria, yes Mama, les intimate la, when inti, bakit hindi ka lumabas, nasaan ka? Andito ako Mama, masakit ang ulo ko. Yun lang sabi ko sa kanya. Rula siya kabalo nga nag-wild na ko diri sa akong kuan, no? Naga-tararamos na ang luha ko. Ang sagot lang ng nanay ko dito, ako nga rin masakit ang ulo ko. Labas muna tayo. So we go out together. We bought her fruits and come back home. When we come back home, ito na yung binigay niya sa akin. Yung kinakain ko ngayon. So, I give thanks to God the Father. We live together.
I serve her like my mother, my real mother. Every time, wherever I go, kung party kay mama, all the best for mama. Please give to her. Siyempre, may edad na sila, no? May edad na siya. Sometimes, a mother is always a mother. Usahay masinghagan pud ko sa kong iloy. But you know, I keep on understanding. Kung gisinghagan ko sa akong nanay, unsa akong sala ha? Or, I just keep it. I'd never say back against him kung unsa, her, kung unsa. Kasi sometimes, lalo na ang mga olds natin, I know they miss their lives when they are young. Hindi na nila magagawa. A mother always thinking their children. Unsa kahay gikaon sa akong mga anak, kumusta kaya sila? Inana na ang nanay, no? Pero ang mga anak usahay, dili na mahinumduman ang ginikanan. So, pag hidili na naton sila matagaan og attention is because we are busy sa ato ang daily life. Irritated na sila. Irritable na atong ginikanan. That is the sign of aging. And everybody, lahat tayo, madaanan natin yan. Kaya unawain natin sila. So, hindi lang sa ganitong sitwasyon, no? In each point sa ato ang kinabuhi, we have to learn. Life, each day is a learning point. It is a kind of, sometimes, kagaya ng nangyari, nagkaroon ng trouble in between, which is, I both love them. I counted them like family as it is. Walay lain nga gihuna-una nako kundi pamilya. Magkaiba man ang tatay, magkaiba man kami ng name, no? They are all my families. I've never said you are so mistake because you are mistake because no. Dapat ko itong kampihan, no. Kasi ganito, ganyan, no. We have to look the very reason kung anong nagkaroon ng trouble inside. And we have to fix it easily. Immediately. That's why kanina ang sabi ko, I am begging, asking help for the local government of Libungan and Pigcawayan to take them all. No? Katong na abriya o wala na abriya o katong nang abriya, I mean, take them all. Para ipa-drug test. Kay para mahibaw-an naton kung ano ang problema. If the drug test will go, the result of positive, gawaan natin sila ng paraan to cure. Mao gani when we remember that we have this rehabilitation centers. Di ba? Kay para katong mga adik naton, marehab, mahatagan sila sang guidance counseling, ma-refresh ang ilang kinabuhi, back to normal nga pag-iisip. And to, kung halimbawa, negatibo man ang resulta ng drug testing, thanks to God the Father, I can say, it is my family. The real family that I had before when I was my baby time until I grow, until I got married, and I becoming mother. Kasi sa una, sa gagmay pa, walay away kami, no? It is fine, like a family. Going together, even at the teenager time. Huh? Walay malisya. Why malisyoso? Teenager time, we can sleep together in one place. Why rapist?
Wala tanan, but it's because nowadays tungod sang elemento nga hindi maayo, and then we cannot trust even our own family, even our own brothers and sisters. Paglango na sa illegal nga droga, di na kakilala, bisan iloy niya kilawon niya na. So that is the very reason why I said, please help me. Gapangayo ako sang inyo nga bulig to take them. I cannot imagine, bisan balik-balikon ko pa katanaw ang akong sarili, uy nga anto na hitabo. I can't. Dili gyud nako fully mabasa. Kaya hindi ina ang pagkakilala ko sa ila. And then, kung lango, kung negatibo ang drug test, thanks to God the Father. Kung lango sa ilimnon, we have to give counseling. Hinay-hinayan ang pag-inom. Kung hindi kaya, no? Kasi, maskin may problema sa sulod sang panimalay, maskin may problema sa kundiin man nga parte nga lugar, everything will be settled peacefully. Hindi ko mapati nga magdugo, magdanak ang dugo, may mapilasan or may anuman kun ang tao normal ang pangutok. Pero kung hubog, tag hindi kaya, there are some people, pag nag-inom na hindi sila, like my brother, yung namatay ko na kuya, it's because the time he is drunk. Pag lango na gani na sa ilimnon, kag imo na gani siya nga a little, gamay lang nga santik, di na siya mamati, kay ang iya gid na nga rason ang iyang ipatigbabaw. So, sa inana nga attitude sa tao pag nakainom, hindi siya dapat painomon sang irimnon nga hindi niya kaya. I am a drunkard also. Palahubog man ko, gainom man ko, pero bisan pa ano kadamo sang imnon ko, kaya ko i-manage ang sarili ko. But illegal drugs, hands up. Smoking, no smoking. That is strictly prohibited sa akon lang na nga area. To my families na naga-smoke, layo lang kamudaan sa akon. And also those who are illegal drugs. Bahala magbuntagay taghubog kamuda sa kalipay. Lunuron ta kamo sa kasadya. But smoking and illegal drugs, hindi lang ko ninyo pagpabala kay parang peaceful ta. Kagkon sino man isa sa akon pamilya nga nagagamit mismo sang illegal drugs, and then ako mismo mapahimo sang Bartolina, mas maayo pa kadinahan ko sa higad kag buhion nga daw ido, di ba? Kaysa mang istorbo pa siya sa silingan, base kung mapatay niya pa ang waay sang sala. Right? Siguro tama man ni akon panawagan para sa tanan. It is not just for the safety of my family, but it is the safety of everybody. Amo lang na ang rason
kung nagasakit ang dughan ko. Kaya hindi ko gid-ubos-ubos maisip. Mahimo ko latahon kumpol. Hindi normal imo isip at that time. Lalo pa ang nagkulata ay nyo. Ba? Bawon. Ako mismo sa sarili ko, makasiling ako nga nahimo ninyo. And to my nephews, sa akon mga kahinablusan, pagpamati man kamo, buligin nyo man ako. We are blessed enough. You are talented. Hindi ka mo kaluluoy sa kalibutan. The only thing, kung kaisa bala ining wala ba'y taga pamati, kay may kanya-kanya tanga direksyon sa buhay. Di ba? Hindi ka na nga barumbado, oo, hindi ka barumbado. Nandyan ka lang sa palibot mo, pero ang security measures, pareho ka ron. May mga protocols kita, no, sa government. I-follow ang protocols. Pag sila nga curfew hour alas 10, puli na sa balay. Diba? That's why siling ko kung ako ang barangay tanod, hindi ako maghimulaw sa inyo. The purpose of barangay tanod is to check us in our safety during the time that we are sleeping. Diba? Base kung may ara nga kawatan or base kung may ara nga nagsakit nga kinahanglan emergency dalon sa ospital, or kung base may nagatinga-tinga na, no? That is the purpose of barangay tanod, nga magmonitor sila. Amo ina nga ginatagaan kita sang aton nga barangay tanod, to check, to room. Balos-balos sila. Don't you ever think and ever say thank you. No? Sa aton nga mga barangay tanod, nagalibot sila. They sacrifice. It's night time. In morning, okay lang na. Normal lang na saga. But imagine sa kagabihon nga mag-monitor na sila. Diba? It is the time that they need to rest. Panahon tao po na sila nga magdapat magpahuway. It's because of the dedication, the love, and service. Para ingatan kita, we have to respect and return and give thanks. At kung ano tong ginasiling sa aton, we have to listen to. Diba? Pamatian ta sila, curfew hours, alas 10 lang, okay. Karon, direta sa time nga may ara nga mga namatyan. We go together there. Dalo na to ang kalinaw. Don't we think that kani-gani namatyan na ni sila? Nagsubo na sila. Ang aton dapat nga ihatod sa ila, our prayers, our support, emotional support, ug ang pag-ampo. Kay tao man ta, lisod sa isa ka pamilya ang mawad-an. Na? Lalo pa kung ang madula sa pamilya ang amay ta. So habang nakahimlay ang amay, maghimo pag-trouble drispiyak. What a shame is that? Wala naton siya respeto. Wala na lipay ang minatay.
ug nagpasalamat sa pagkadto ni kay nga aman hindi man pagampo ang inyong gihatod didto kundi trouble. Di ba? So unta balansiho nato na minsan sa buhay natin kasi nandyan lang tayo nakaikot lang ta sa gamay nga espasyo no sang kinabuhi. Try to go out your mind out and look at the beautiful things given to us. Maganda ang buhay. Kahit pa mahirap. Ha? Kahit anong hirap. Wala naman tayong pinaghihirapan. Mahirap lang man tayo tungod sa financial aspect natin, pero wag ka. Even how difficult financially we are, kung meron tayong pagkakaisa, pag-uunawaan, we can go together the better life. Tandaan natin yan. Kung nagatanaw lang ta positibo nga pananaw, nagbinuligay kita, nagtinabangay kita, naghiusa kita, nagugyon kita, madali ang pag-asenso naton. Pero kung gani, dragging down, negativity, away diri, away dito, wala na siya sang abundance. Hasta na lang na sa aton kamatayon ang aton nga pagdala sang hindi maayo diri sa tundughan. Istorya-istoryahan ko na naubos na ang binigay ni mama na kiwi at saka masmelon. I am just sharing to you the good life, the real life. Ang totoong buhay. Ang totoong buhay na pinapasalamatan ko at nalalaman ko sa bawat araw ng aking pag-move forward. It is not because you are wealthy. It is not because you are educated. It is not because you've never go to school. It is not because you are poor. We are all the same. The unity, love, understanding, sharing. This is the meaning of the real life, and we can preserve the abundance, the prosperity, and everything. We can have it, and we can have all the smiles each moment if and only if wala na tong mga inggit, silos, sakitanay, wala na naunta. I've never been asked more than the education of my children. Sang gagmay pa ang mga anak ko, nung maliliit pa yung mga anak ko, I woke up dawn time, 1 a.m., 2 a.m. We are sleeping on our living room. Ang apat na anak ko nakahilera yan sila, tulog. I am sitting down and praying, looking to my children. And I said to myself, I grow up na ang ako ang nanay sugarol. Ang akong tatay mabuot. But despite of being sugarol of my nanay, she is a kind of woman na hindi pabaya sa iyang mga anak. When I grow up and have my own family, ako naging sugarol man. Gigising ako the same as my mother did. Gising ka na madaling araw, pupunta ka ng palengke, magluto ka, magtinda ka. After that, go to Bingguhan, go to Madjungan, go to Tungitan. That is my life. But I never forget my obligation as mother. The only thing, even I am
Sabi ko, kahit hawak ko ang mga barahang ito, nandyan sa utak ko, ayaw ko hanggang sa pagtanda ko na ganito pa rin ang magiging buhay ko. Kasi ito na nga yung kinagisnan ko. Di ba? Ganun pa rin. So the same. Pag hindi ko hinintuan ito, mamamana ito ng mga anak ko. So that will be transferred. Ganon at ganon ang mangyayari. No? Kahit nandoon na tayo 6 feet below the ground, ganon pa rin yung mangyayari. There is no changes. Kasi yun ang ginawa natin. But we have this a kind of knowledge. Binigyan ka ng karunungan. Make a change. Diba? So I am thinking and I am praying. I am begging to God the Father, please help me change my life. Alhamdulillah. Thanks to God the Father, napagtapos ko ang aking mga anak. And I cannot imagine. Why? Before, I am running on the street without slipper asking help. I go in jail. Nahawakan ko yung rihas na bakal. Sinabi ko na ayoko na nang magdasal. Walang Diyos. I grow up with all the love of my parents, with all the love of my siblings, with all the love of my neighbors. But why I am here in jail? It's because I am in human life. I am so weak at that time. Those weaknesses was given. Pinunuan yon ng isang babae. Anak, bangon. Di ba? Si Mami Cura ng General Santos City. I always keep reminding this. Siya yung babaeng nagsabi sa akin, bangon pag-ampo, because I am the leader of 6 o'clock prayer. At that time, I said, I will not pray anymore. Where is God? But it's because this woman has an understanding, has the love, has God in her heart. Yung kulang ko, yung weakness ko, bangon, bangon. Pag-ampo, ayaw panaig sa imong emotion. And then, I woke up and lead again the prayer, 6 o'clock prayer. Alhamdulillah, thanks to God. I am here now. Diba? Na-survive ko, nakalabas kami ng kulungan, nakauwi, nakapag-apply ulit. And the time when I came home Philippines from Kuwait City, I don't have any documents. The only paper that I had was travel document. Yun lang. Wala akong pasaporte, wala akong valid IDs. Everything was left there. Hindi ko na pinaretrieve yun. Naiwan yun doon sa amo ko. Pati yung sahod na binigay nila sa akin, nandoon sa kwarto ko lahat yun. But when I go to a Department of Foreign Affairs or DFA in Philippines, sa POAA natin, sabi ko, I want to renew my passport. Not renew. Lost passport kasi naiwan nga doon sa Kuwait. Wala akong ibang dalang papeles kundi yun lang yung travel documents. Travel documents I show to them. Sabi ko, ma'am, wala na po akong ibang papel. Meron po akong travel documents. Sabi niya, kailangan mo ng mga valid IDs. I don't have valid IDs. Only these travel documents. Ito, ang papel na ito, ang nagpapatunay na nagbiyahe ako, wala akong pasaporte, wala na akong mga valid IDs na iwan doon lahat sa Kuwait. Kung kailangan ninyo, kasi at that time, kung mag-file ka ng passport mo, kailangan talaga yung luma, meron kang record na luma na valid IDs. How can I show to them? It's because this woman, she has her understanding for what I explained to her. She accept the travel document and make process to my new passport. Wala nang ibang salita.
dahil naunawaan niya yung sitwasyon ko and trouble was fixed. Noong naayos ng pasaporte ko and I applied again, coming here in UAE. A lot of things happened here before I sitting down now in front of you like free as I am. Napagdaanan ko na suungin ang underground jail para ipagtanggol ang kapwa kong Pilipina na nakakulong sa underground. Napagdaanan kong puntahan ang malayong kulungan sa gitna ng disyerto para ipagtanggol ang kapatid ko. All those things with all the understanding of human ng taong kaharap ko, and everything was fixed. Ang lahat ng problema ay nasolusyonan at nagkaroon ng isang magandang resulta. I'm still here, my sister is still here, and the woman and the child that I helped, they are now in Philippines in safe, and sometimes I can see their smiles. That is life. Yun ang totoong buhay. I can imagine if I will look back myself walking on the street. Napakainit, alas 7 ng gabi, no? Ang singaw ng init, grabe. Nilalakad ko yung doon sa city lang, no? Bit-bit ko sa kabilang kamay ko, gatas. Sa kabilang kamay, yung bag ko, gatas at damit ng bata na bagong panganak. Itong bunganga ko, nagmumura. Sabi ng sarili ng bunganga ko, mga punyeta ka mo. Mga punyeta ka mo. Nagsige ka mo kauwag-uwag. But my heart keeps telling me, do your mission. You are told to help, not to drag down. So maskin hanggang bunganga ako nagayaw-yaw, ako lang isa, I am walking on the street alone, looking where is this jail. Kung asa sila nga presuhan na adto, nagayaw-yaw ang akong bunganga, but my heart keeps saying me, this is your mission. I told you, do the best you can to save them. Thanks to God the Father. He gives me. When I was on my dreaming, I want to be a teacher. Pero hindi niya ako inilagay doon sa isang eskwelahan within that four corners of room only. He bring me in different places to let me know the real meaning of life, the way on how I teach in point, another point, and another point. Even I am not a graduate, I can tell even just a little to tell you that life itself, it's not because of what we have here. Hindi ang totoong buhay kung ano meron ka sa mundo, kundi yung anong meron ka dito. Yon ang buhay na totoo. Life here is just temporary. Hindi po ito ang totoong buhay natin sa mundo. Gaano ka man kasikat, gaano ka man kayaman, gaano ka man kamakapangyarihan, time will come, you will be from dust to dust. At doon mo lalasapin ang forever life mo pag nahiwalay ka na sa katawan mo. Tayo. Kaya ingatan natin ang bawat isa sa atin. Let's have this care. Let's have this kind of iingatan kita. Hindi man kita kadugo, hindi man kita kalahi, hindi man kita kaano-ano. Iingatan kita.
When I watch one video of Sir Erwin Tulfo, yung Filipina, no? Isang Filipina na hindi nga sila nagtabi pero pinapadalhan siya ng pera nitong si lalaki. That is from heart to heart talk. It is not physical contact. Puso sa puso. How can you? It is destined. No? Destiny na siya. Nakatadhana na yan. How come from Belgium? Na, taga Belgium yung lalaki at Filipina yung babae. How come? Wala silang contact na talagang physical contact. Di pa sila nagtabi, hindi pa sila But why this man nagtiwala siya? It's because from the heart. The service from the heart given. This is your mission. Feed this woman. Take care of this woman with her children. Ingatan mo sila. Pera mo, hindi yan iyo. Akin yan. Papadala mo. Naging tulay ka lang para suportahan sila. Yan ang mission mo sa mundo. See how? Di ba? Kasi nandito sa puso. Ay, super taas na no ang ako ang sharing karon, but thank you so much. And sometimes I am so much emotional, and hayaan nyo lang akong umiyak. Kasi kumbaga yun ang kalakasan ko. Pag natulo na ng luha ko, pag nailabas ko na ang lahat dito, I can manage everything. My faith is always there, and I always say thanks to God the Father for everything. I am so blessed. We are so blessed. My family is so blessed, and thank you so much to my parents, my tatay Erning, my nanay Fi. I love you so much. Hindi dahil na wala ka na tay, patay ka na, no? Lawas mo lang na. I knew you are with us, with my two brothers also. Even my two brothers, I love you so much, Tuto Dingdong and Tuto Boy. We will see soon. Lahat tayo ay darating sa punto. Nauna lang kayo dyan. So, to my nanay, all my prayers na sana, no, gusto ko pa si nanay mabuhi sang sobra pa 100. Some other people, no, they don't want that their parents will grow, kasi parang wala nang silbi, no? Parang ganon, hindi na sila, kumbaga, mag-edad ng 100 years old, parang wala nang silbi. Sa akin kasi gusto ko pa rin makita siya. Gusto ko pa rin makita yung nanay ko. Ang only point is I cannot serve na kasi nandito ako. Hindi naman pwede na dyan ako kasi may mga bagay pa na kinukonsider ko here. Why? Pero kung sasabihin niyo I am here because of money, even I am in Philippines, I can make money. But because something that I need to preserve, meron pa rin akong ginagawa na dapat ko munang tapusin dito, and then God's willing. Yun lang ang importante. Even to my children, my youngest one, Casey, I love you so much. Thank you so much also na hindi mo ako binibigyan ng problema sa aking mga anak. Maraming salamat sa inyo. I love you all, and always keep remind the words of Mama. We have to live the life happily. You are provided, and you are loved, you are blessed. Wala man ako sa tabi ninyo more than the love that I can give to you, ang nilalasap ninyo ngayon sa buhay ninyo. It's because you are the children of God the Father. So, God bless us. Unta, magpadayon ang kalinaw ug ang kalipay sa aton tanan.